Magandang araw mga bata. Halina't mag-aral kasama si Ma'am Christina para sa ating aralin sa ikatlong linggo, relatibong lokasyon ng mga lungsod o bayan sa rehiyong NCR. Sa nakaraang aralin, natutunan ninyong ilarawan ang kinaroroonan ng sarili ninyong lungsod at karatig lungsod nito sa mapa ng NCR gamit ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. Ito ay isa lamang sa mga paraan upang matukoy ang kinalalagyan ng isang pook o lugar. Nasubukan niyo na bang magtanong ng isang lugar? Ngunit ang naging sagot sa inyo ng inyong napagtanungan ay ang mga kilalang gusali na nakapaligid dito. Mas mapapadali ang pagpunta sa isang lugar kung matutukoy mo ang mga gusaling nakapaligid dito. Gayon din ang pagtukoy ng mga lugar sa mapa. Maaari ding tukuyin ang mga lugar sa mapa batay sa nakapaligid dito. Tingnan sa mapang pulitikay ng Malabon ang mga barangay gamit ang relatibong lokasyon. Kung ikaw ay kabilang sa barangay Tinejeros, ano-anong mga barangay ang nakapaligid dito? Tama. Ang mga barangay na nakapaligid sa Barangay Tinejeros ay ang Barangay Maysilo, Barangay Katmon, Barangay Acacia, at Barangay Potrero. Anong barangay ang nasa gawing timog ng Barangay Tinejeros? Tama, ang Barangay Acacia ang nasa timog ng Barangay Tinejeros. Ano naman ang nasa gawing silangan ng Barangay Katmon? Tama, ang Barangay Tinajeros ang nasa silangang bahagi ng Barangay Katmon. Alam mo ba, bukod sa pangunahi at pangalawang direksyon, sa pagtukoy ng distansya sa iba't ibang pananda, simbolo o mga bagay, ang pagtukoy sa isang pook ay binabase rin sa lokasyon ng mga pook na nakapaligid dito. Relatibong lokasyon ang tawag dito. Halimbawa, nais mong ituro ang simbahan ng San Bartolome. Sasabihin mo muna ang mga nakapaligid na mga lugar o gusali dito. Malapit ba ito sa paaralan ng St. James? Malapit ba ito sa munisipyo ng Malabon? O sa Jollibee Bayan? O kaharap ba ito ng Betches? Kadalasan, kung ang ituturo mo naman ay lugar na nasa mapa, ang sasabihin mo upang matukoy ang kinalalagyan nito ay ang mga lugar na malapit dito. Hindi tiyak ang ibinibigay na direksyon ng relatibong lokasyon. Subalit, nagagamit ito upang mahanap ang lugar o pook na nais mong makita. Tingnan ang halimbawa ng sapang mapa. Ang plaza ang nasa sentro o gitna ng mga nakapaligid na gusali.
Anong gusali ang nasa harapan nito? Tama, tindahan ang nasa harap ng plaza. Ano naman ang nasa likuran nito? Tama, ang nasa likuran nito ay ang Barangay Hall at Health Center. Kung barangay hall naman ang pagbabatayan, saan matatagpuan ang plaza? Tama, nasa harap ng barangay hall ang plaza. Kung ikaw naman ay nasa harapan ng paaralan o nasa harap ng paaralan, anong gusali naman ang nasa gawing kanan mo? Tama, nasa kanang bahagi mo ang health center. Tandaan mga bata, matutukoy ang relatibong lokasyon ng isang lugar o pook batay sa mga nakapaligid dito. Maging ito man ay anyong lupa o anyong tubig. Hindi man tiyak o eksakto ang lokasyong maibibigay gamit ang relatibong lokasyon, nakatutulong pa rin ito upang malaman ang kinalalagyan ng isang lugar sa tulong ng mga nakapaligid dito o relatibong lokasyon. Matapos mong malaman ang relatibong lokasyon ng mga lugar o gusali na nakapaligid dito, subukan mong sagutin ang mga katanungan. Gawing gabay ang mapa ng Malabon. Anong barangay o mga barangay ang nasa silangan ng Barangay Katmon? Sagot, Barangay Tinajeros at Barangay Acacia. Anong barangay ang nasa hilagang silangan ng Barangay Nyugan? Sagot, Barangay Tinajeros. Anong barangay ang nasa timog kanluran ng Barangay Pangulo? Sagot, Barangay Hulong Duhat. Anong barangay ang nasa kanluran ng Barangay Tunsuya? Sagot, Barangay San Agustin. Anong barangay ang nasa timog ng Barangay Acacia? Sagot, Barangay Tugatong. Magaling! Binabati kita. Humanda ka na sa pagsagot sa mga pagsasanay na matatagpuan sa iyong module. Hanggang sa muli, paalam!